Please. upang interviewin si Miss Tyra Bautista. Tungkol sa mga opinion niya sa pagkakas. mga Tara, papin natin. Bakit niyo po napili ang pura meron ng pag-individual? Kasi nurse naman talaga ako. Pagiging midwife, or naging alternative ko kasi wala pa ako sa line. Para mag-practice ko din. Kaya naman nagsusulan dito na ako. Kaya inano ko na rin mag-first ng midwife. Pangalawang question po, kumakasya po ba ang inyong kinikita o sumasabit ba sa pag-aaral ng nursing? Bakit po? Maliit lang. Maliit lang kasi maliit lang. wala ka doon. Oo, nakatulong. Pero yung saka, ako, pag ako, may trabaho, pero pag sa akin, hindi pa yun na, hindi pa ako nakatulong. Pero kung may mga ibang part-time pinatulong, pero ito pa rin, part-time, Pakasal ka lang po. Mahirap po ba yung pagiging midwife? Bakit po? Mahirap, okay na, kasi pag ipakain ng kahawag mo rin yung bibig ng pasyente mo. So, kailangan mag-ingat. Kaya kami dito, kapag medyo alanganin yung lagay ng pasyente, inire-refer na rin ako sa hospital. Thank you po. Ang pang-apat po na question na, ano po ba yung pinakamahirap na experience na nagawa sa pagpapaano ninyo? Lagi naman kasing mahirap. Kasi diba, ano po yung pinaka-conflict na naranasan nyo sa pagiging midwife? Katulad ng gabi, yung napaanak namin, yung ilas niya, nagtuloy-tuloy hanggang sa may left. So, ang hirap tahiin. Inabot kami almost 2 hours bago namin natapos. Kapag malaki yung baby, hirap yung Panglimang question po, sa lahat po ba ng napapanak ninyo, magiging success po ba lahat? Oo naman, wala naman. Wala pa namatay yung nanay, wala pa naman, okay ka naman. Hindi po lahat ng nanganganak magiging successful po. Pero bakit po nagkakaroon ng emergency? Dahil po ba sa nagpapaanok or sa nanganganak? Depende kasi ang pagbubuti kasi. Iba-iba yan. Kaya nga dito sa amin sa dying hanggat po nakikita natin may problema, para maiwasan yung mga bata. Nire-refer na agad namin sa hospital. Kasi dito sa dying, kulang kasi yung mga facilities namin, kulang yung gamit namin. So, ginagawa namin, pag may problema na, bawa kung first baby yun, hindi namin inilintari siya dito sa aming mga anak. Dahil ang pag-first baby, hindi pa ito ako nakumiri. So, ginagawa, nire-refer na lang namin sila. Sa isang araw po ba, ilan po ba yung nagiging percent ninyo? Depende. May time na marami, may time na wala. Pero minsan naman hindi naman kami nasisiro dito kahit isa, dalawa meron. Pero itong mga nakaraan marami, minsan may mga isang shift lang yun Kasi ang shift dito, 8 hours na 8 hours. Siguro 10 to 10 to 6. Isang shift nakakalima kami. Isang shift lang. May na-experience na po ba kayo, pag po nagpapaanak kayo, kung parang namamatay po ba yung baby? Ay, wala. Wala po ba? Ano po yung mga reaction na na-encounter ninyo sa mga magulang if ever na may experience kayo na patay yung baby na paanak ninyo? Kasi sa ngayon naman, wala pa naman talaga yung reklamo na namatay yung baby. Wala pa naman kami ganun experience dito. Kasi kung may problema na, ang usually naman nagiging problema na ng bata. Kapag pinanganak yung nanay, nakadumi na sa loob ng time, nire-refer naman namin yun. So, pinapacheck up din namin yun para bigyan agad ng antibiotic. So, wala pa namang case. Pero may experience po kayo na yung babae po na first time niya pa lang po nagbuntis, parang gusto niya po magpalabas. Opo, wala pa. Wala pa naman. Last question po, may na-experience na po ba kayong lumalabas na yung baby pero wala pa po sa delivery room?
Oo, marami na. May time na nakapagpaanak na ako sa jeep, minsan sa tricycle, kasi pag palutin nila dito, nandiyan na yung ulo ng bata. Maraming beses na ako naka-experience ng gano'n. Pero safe pa rin po kayo kahit na Pero ano pa din mo, siyempre wala ka na naman magagawa na, napapaalakin mo na lang, di ba? Pero after ko talaga, hindi na iwas, napapagalitan mo talaga yung nanay. Hindi dahil dahil delikado kasi yun eh, para dun sa baby, di ba? Oo, delikado kasi yun para dun sa baby. Saka, prone sa infection pag gano'n, kasi nasa labas, di ba, katulad na nga nakasadjip. Yung talaga, pagalitan ko talaga yung nanay. Pero after naman, kinakausap ko, na sila rin kasi may mali. Sabi kasi dito naman sa instruction namin, kapag kung naramdaman niyo humihila, ibig sabihin expert yung liver, pumunta na kayo dito sa amin. Hindi ba kasi matitigas yung talaga, o pupunta dito, nandiyan na yung bata. Hindi nila alam, delikado yun para Salamat po. marami. Nilalagay yung mga pasyente na ever din sila. Dito po merong na-encounter na nanganganak na hindi pa po nadadala sa delivery room. Ito po ang aming dokumentado sa Maria Life Ministry at ito ang Born to be Wild.